Alam nyo ang diferensya sa diktador at sa isang demokratikong lipunan is yung freedom of expression. Our freedom to speak. Pero nakita nyo po, yung mga nangyayari sa ngayon, sunod-sunod ang kaso na ginagawa nila. At ito po ay hindi aksidente. Ito ay ipinlano magmula pa noong 2023. Noong ibinuo nila ang kaso laban kay Pangulong Duterte. Dahil importante sa kanila na mawala si Pangulo Duterte sa Pilipinas, ilabas sa ating bansa. Nang sa ganon, manahimik ang mga lumalaban para sa ating bansa, ang mga lumalaban kay VP Inday Sara Duterte. Matapos ang isang taon, ano po ang ginawa nila? Nag-file ng impeachment case kay VP Inday Sara Duterte. Pera, sunod-sunod pinamimigay sa Kongreso. In-impeach si VP Inday Sara. At mula po noon hanggang sa ngayon, sunod-sunod ang kaso. Ako ho, sinabi ko kay Mayor Baste nung nakarang linggo, baka hindi po ako makapunta ng Cebu dahil merong isang okasyon ang aking bunsong anak. Pero nag-usap po kami. Nung anak ko, umiiyak pa ho kagabi. At nung aking asawa, ang sabi ko sa kanila, pag hindi ako nagpakita sa Cebu, baka akala nila natakot nila tayo. Baka akala nila mananahimik tayo. Baka akala nila hindi tayo lalaban. Paano po ba nagsimula itong aking pakikisahok at pakikilaban at pagsama sa Rage Coalition? Noong pong 2025, lumapit ang isang kaibigan ko mula sa pamantasan ng Pilipinas. Ang sabi niya, Mike, kausapin mo itong isang sundalo. Sabi ko, ano ba yan? Ito yung magsasabi sa iyo kung ano yung nagiging delivery ng pera. Si Sergeant Orly Gotesa. Nag-usap po kami. Anong sabi ni Sergeant Orly? Sir, maleta po ang dinideliver namin sa Aguado, sa Malacanang, sa Forbes Park, sa McKinley, nagdi-deliver kami. Ang sabi pa niya sa akin, magugulat ka sir, isang beses nakapag-deliver kami, 46 na maleta. Magkano laman? Sabi ko, Sergeant Orly, 48 million. Ang isang delivery, 2.3 billion pesos. Dinala daw nila sa bahay ni Saldi, inakyat doon sa horizon, yung 46. Pagkatapos ibinaba ulit, yung 11 naiwan sa bahay ni Saldi ko. Hindi ko ho talaga maintindihan. Ang sabi ko, Sarge, bakit kailangan nyo pang iakyat yung maleta at pagkatapos ibababa ninyo? Matapos po, ilang araw, kausap ko ang abogado ni Saldi ko. Ang sabi ko sa abogado ni Saldi ko, maganda magsalita na kayo ngayon. Sabihin nyo ang katotohanan kung saan napupunta ang pera. Kesa abutan kayo ng panahon ng paglilitis na hindi kayo nagsabi ng katotohanan, kayo mismo madadamay sa kaso. Kayo makukulong. Lahat ng pera ni Saldi ko madadamay. Nagulat po ako. Isang linggo lang, nagsalita si Saldi ko. Bago po yun, may tumawag sa akin. Ang sabi sa akin, mula sa palasyo, Mike, ano ba tong kay Saldi ko? Sabi ko, hindi ko alam eh. Nagsalita siya, nagdi-deliver sila ng pera doon sa bahay ni Martin Romualdez.
ang tanong nila, may narinig ka bang sinabing delivery kay Bongbong Marcos? Sabi ko, wala akong narinig. At yun naman din ang kanyang affidavit sa Aguado at sa McKinley. Matapos ang 1 linggo, nagsalita si Saldico. 100 bilyon allocation, insertion ni Bongbong Marcos. Ang ibinigay niyang pera, 25 billion pesos. Ano sabi ni Harold Respicio? Sigurado ko, lahat na tayo magkakakaso. Mabuti pa, si Bebot, Bello, at saka si Alcusi, pwede na to sa probation, 70 years old na. At ito namang si Bebot Alvarez, hindi to magkakakaso ng sedition, inciting to seduction. Biruin nyo mga kasama, 1 linggo, nagsalita si Saldico. Kaya po ako tumayo sa EDSA. Ang sinabi ko, ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Ang sabi ko sa kanya, Bongbong Marcos, ikaw ang mahiya. Ikaw ang dapat na ikulong. Pagkatapos po nun, sunod-sunod na yung aking problema. Ayoko makialam sa politika talaga. Pinapatakbo ko sa isang congressional district. Sabi ko, ayoko muna. Dahil matagal akong nawala doon sa negosyo. Pagkatapos kinausap ulit ako ni Senator Dante Marcoleta. Sabi ko, boss, ayoko na muna makialam. Pero nakausap ako ni Gutesa. Sinabi niya yung pera. Nagsalita si Saldico. Pagkatapos po noon, narinig ko yung 18 Marines. Nakausap ko po yung mga sundalo. Alam nyo, ang delivery sa 1 linggo, 3 beses. Tinanong ko sila, gaano ang pinakamaliit na delivery? 500 million pesos. Gaano ang pinakamalaking delivery? 4 to 5 billion pesos. Ikot-ikot. Noong nag-Quadcom hearing, nagbibigay sila ng pera. Nung impeachment ni BP Inday, nagbibigay sila ng pera. At ang nakakalungkot, yung ICC, yung palang ginawa kay Duterte, simula't simula pa lang, ay talagang sinetap na nila. Inayos na nila. Ang mga witness, dinadala sa bahay ni Saldico, sa Raffles, Makati. Dinadala sa hotel niya, sa Maidas. Hindi umaalis ang mga inspektor ng ICC. Dinadala ni Senator Trillanes ang mga witness mismo para ibuo ang kaso kay Pangulong Duterte. Pati ho yung pera, narinig nyo naman yung mga sundalo. Ilang beses nagdi-deliver ng pera. Sumusundo, kotse ginagamit. Kaya ho nakita nila, ito ang gagawin namin kay Pangulong Duterte. At matapos dyan, i-impeach namin si Inday Sara Duterte. Para sa 2028, kami pa rin at wala kaming Duterteng mga kalaban. Tama? Ngayon mga kasama, lahat may kaso na. Si Kiko, ilang beses na ho to. Kakabalik pa lang nito, baka matanggal ulit. Si Harold, ilan na rin po yung kaso. Ewan ko lang sila kung Duterte kung meron na. Pero lahat na nagsasalita, lahat na lumalaban, kinakasuhan nila. Di ba't ganyan din po ang martial law? Walang deklarasyon, pero ang NBI, ang mga pulis, ang BIR, ang lahat ng ahensya ng gobyerno, kasama ang COMELEC, kinakasuhan
lahat ng kanilang kalaban. Yan ang martial law ni Bongbong Marcos. Ang media, hindi nga sinara. Pero limpak-limpak ang salapi na ginagamit nila. Ang SMNI, sinara, tinatakot nila para kung ano ang balita nila, yun lang ang lalabas. Yan ang martial law ni Bongbong Marcos. Nakita ko si Jun Abines. Minsan kami nag-rally dito, nung ASEAN. Tapos na yung rally. Kasama namin sila Lito. Saan pa yung isa natin? Ayan, ito. Si Jimboy. Nagkakapi na lang kami. Doon sa bahay doon sa lugar ni Winley. Nilusob kami ng mga pulis. Tapos na yung rally. Tumayo ako, sabi ko sa mga pulis, bakit to? Anong problema? Colonel, sir, pasensya na. Kailangan may arestuhin kami. Sabi ko, tapos na yung rally namin eh. Sir, utos sa taas. Lalaban po sana kami. Nakita namin, merong 10 motorsiklo na kinuha. 10 riders na kinuha. Ang sabi po ni Jun, ako na lang po ang susurrender. Ako na lang ang kakasuhan nila. Nakita niyo yung ginawa kay Joy Sonsa. Kailan lang? Alam niyo yung kaso niya? Hindi naman cyber libel. Unlawful utterances. Di wala man dapat bail. Pero hinuli nila weekend para hindi makapag-bail yung tao. At ikunulong po nila. Tinatakot po nila tayo. Tinatakot nila tayo para tayo manahimik. Yan ang klase ng kaibahan ng demokrasya at diktadura. Ang sabi ko sa isang kaibigan ko sa kabinete, alam nyo, sabi ko, kami nagsasalita. Hindi kami nagsasabing gumamit ng armas. Hindi kami nananawagan ng revolusyon. Hindi kami nagsasabi na dapat gumamit ng dahas para palitan ng gobyerno. Totoo, nagsasabi kami na si BBM dapat mag-resign para sa kabutihan ng Pilipinas. BBM resign! BBM resign! BBM resign! Totoo na nananawagan kami na bumaba siya sa pwesto, hindi para sa amin, pero para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Pero yan po ay karapatan namin. Yan po ay nasa loob ng aming karapatan bilang Pilipino. Hindi nyo dapat takutin ang mga tao na nagsasalita na hindi naman gumagamit ng dahas, na hindi naman nakikipag-away sa inyo, kundi nagsasalita lamang sa korupsyon na nangyayari. Nagsasalita lamang sa problemang nakikita namin sa ngayon. Bakit po ako hindi magsasalita? Yung PhilHealth, 60 billion pesos, kinuha nila yung pondo. Hindi lang yun. Yung 90 billion na dapat nilagay nila, hindi nila binigay. Habang ang maraming bansang nakapaligid sa atin sa Asia, Thailand, Japan, Korea, Singapore, ang ganda na ng PhilHealth program, ng kanilang health program, health insurance program. Ang binabayaran 10%, sa Pilipinas, 70% pa rin. Bakit ako hindi magagalit? Yung subway namin sa Metro Manila, nakikita nyo naman ang traffic. Dapat yan tapos, 2028. Dapat yan nagawa ni Bongbong Marcos. Kinuha nyo yung pondo, tapos nilagay ninyo sa flood control. Yung 2028, matatapos sa 2032. Kaya kami nagagalit. Bakit yung ninakaw niyong trilyon na ngayon, nakikiusap ang Kongreso, alisin ang VAT, tulungan yung pagtaas ng presyo ng langis. Hindi nyo magawa dahil ninakaw nyo ang pondo. Kaya kami nagagalit. Nagagalit kami hindi dahil sa politika.
Nagagalit kami dahil sinanlalin nyo ang bansang Pilipinas at kawawa ang kinabukasan ng aming mga anak. Kaya po nung kami nagpunta ni Bebot Alvarez, nag-usap kami. Kailangan tayong tumindig. Kailangan nating magkaisa. Noong araw, korupsyon lamang. Pero ngayon, persecution. Korupsyon at martial law na nangyayari. Pumunta kami sa isang tao na alam naming may paninindigan. Ang isang taong walang pangarap, walang ambisyon. Pero dahil kinuha yung kanyang ama, napilitan siyang manindigan para sa kanyang pamilya at sa sambayanang Pilipino. Lumapit kami sa kanya at sinabi namin, kailangan mo kaming pamunuan. Kailangan mo kaming pamunuan dahil ikaw ay isang Duterte. Dahil ang Duterte ho, hindi naman tao. Hindi naman si Digong Duterte. Kung hindi, yung paninindigan niya na hindi siya makasarili, naglingkod sa tao, nagbigay ng kanyang sarili para ayusin ang ating bansa. Kaya yung ginawa nila, inalis si Duterte sa ating bayan, akala nila tao ang inaalis nila. Hindi! Ang legasiya, ang liderato, prinsipyo at paninindigan ng Digong Duterte. Kaya nung lumapit po kami, Duterte! 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 kaya po, lumapit kami sa kanya. Sabi ko, Mayor, pangunahan mo kami. Kailangan namin ng tulong mo. Alam namin, mahal ka ng Davao. Alam namin, kailangan ka ng Mindanao. Pero kailangan ka rin ng Visayas. Kailangan ka ng Luzon. Kailangan ang liderato mo sa aming lahat. Kaya ang sabi ko sa mga kasamahan sa Kongreso at sa Senado, huwag kayong magkakamali. Alam ko, marami sa inyo ang nabili na para tanggalin si Inday Sara. Pero pag yan itinanggal ninyo, may panlaban pa kami. Ang aming Pangulo, ang nangunguna sa amin, mga kababayan, magsitayo po tayo sa pagtanggap kay Mayor Baste Duterte!